2024 guys, nagkaroon ng malawakang pagbaha rito sa buong Maynila. Actually, kahit kami, labas ako ng video nung nakaraan na nabaha yung aming bahay. Pero dito sa location ng aking sasakyan, hindi to nabaha. Pero unfortunately, marami tayong mga kababayan ang nalubog sa baha yung kanilang mga sasakyan. Yung mga naka-insurance, swerte nyo dahil meron kayong insurance na makiklaim. Pero iba, nag-message sa akin kasi nga nalubog sa baha yung kanilang mga sasakyan. Ito yung kanilang pare-parehong tanong. Ano daw gagawin kasi mga sasakyan nila nalubog. So ito, magbibigay lang ako ng konting tips ha. Konting tips para kahit papano is baka sakali na ma-survive nyo pa yung sasakyan or malesen yung mga future na gastos. One rule of the thumb mga boss, pag nabahangin yung sasakyan, never attempt na paandarin yung sasakyan. Never, as in, wag nyo susubukang paandarin. Okay? Kasi baka mas lalo pang lumala yung problema. Number 2, lahat ng upuan, carpet tanggalin para mahugasan. Tapos hugasan ninyo yung loob ng sasakyan ninyo ng running water. Tubig galing sa gripo. Okay? Kahit mabasa na yung dashboard ninyo, mabasa na yung gauge ninyo, makina ganun din. Kahit mabasa na yung mga sensors ninyo, mabasa yung mga fuse box, kahit mabasa na yung computer box ninyo, okay lang, hugasan nyo pa rin siya ng tubig. Bakit? Baka sabihin ng iba, sir, nawawala ka na yata sa katinoan, gusto mong pahugasan yung makina. Nalubog nga yan sa baha eh. So mas marumi ang tubig baha kumpara sa tubig gripo. So kaya natin pinapalinisan kasi yung tubig baha contaminated ng ihi ng daga, tubig kanal, pollution, iba't ibang contaminants ang nasa tubig baha. Yun yung maiiwan sa sasakyan natin. Kaya gusto kong linisan ninyo para at least tubig na lang na galing sa gripo yung nandyan. Next thing guys, change all fluids. Lahat ng langis at fluid ng sasakyan natin papalitan. Pinakamahalaga, engine oil. Palit. Transmission fluid, mapa-automatic or manual transmission ka man, magpalit ka ng langis. Kung kagaya nun, ito kasi is front wheel drive. Yung isang sasakyan ko, Ford Everest, is rear-wheel drive and four-wheel drive yon. So, meron pa siyang transfer case at meron pa siyang differential. So, pati yun, papalitan. Kung merong power steering fluid ang inyong sasakyan, palitan nyo na rin. Okay? Lahat ng filter, palitan. Air filter, oil filter, fuel filter, cabin filter, o yung aircon filter natin, lahat yun, palitan. Huwag nyo na rin palang kalimutan, mag-drain na rin kayo ng tangke. Seal type ang mga tangke natin pero may breather yan. Yung baha pwede kasing pumasok doon sa breather. Okay, so maganda makapag-drain na rin kayo ng tangke ninyo at matanggal yung tubig. After nyo mapalitan lahat ng fluids mga boss, syempre hindi nyo pa rin yan pwedeng paandarin. So sa mga marunong mag-DIY, kung kaya ninyo maglinis ng throttle body, ng intake manifold, o kaya kung carbureted type pa yung sasakyan ninyo, linisin nyo yung carburetor kasi hindi rin yan aandar for sure. So gumamit kayo ng mga ganito, throttle body cleaner and carburetor cleaner, pang linis ng inyong manifold at throttle body. Pagdating naman sa mga EFI, napakarami nating sensors mga boss. Ito, papakita ko sa inyo kung gaano karaming sensors. Tanggalin lang natin. Ayan. Okay. Ayan, napakaraming sensors. Ilan yan? Dito pa lang sa makina. Basta may nakikita kayong harness, may connector, sensor ang tawag natin dyan. So yung mga bago-bagong sasakyan, ang mga sensors niyan, meron niyang rubber sa loob. Hindi yan basta-basta pinapasok ng tubig. Pero kapag medyo tumagal na ang sasakyan natin, 5 years and above, syempre ang goma, lumulutong yan katagalan. So hindi natin sure, mamaya hindi na siya na-seal. Tapos bumaha, napasukan ng tubig yung ating mga sensors. So kakalawangin yun. So sooner magiging reason yun para magkaroon ng loose contact. Kahit nakasaksak na ganyan, sis kinalawang na siya, magkakaroon na ng loose contact. Sa paggamit naman ng mga ganito mga boss, kailangan nyo lang gawin, isugutin ng sensor, then isprayan ninyo directly yung ating harness and din yung connection ng ating sensor. Para lang malinisan siya. Since nalubog yan sa baha, may tendency pumasok yung tubig. Mula air filter, mula pa lang dito, sa pasukan ng hangin, papuntang air filter, papuntang throttle body and then manifold papasok sa loob. So may chance pa rin mga bossing na pati loob ng makina ninyo is pasukin ng tubig. Nandun yan nakaipon sa combustion chamber yung tubig. Kaya sinasabi namin na huwag nyong paandarin kasi malamang yung combustion chamber nyo puno ng tubig. So one way para masilip ninyo kung
may tubig nga sa loob ng inyong combustion chamber, tinatanggal ang mga ignition coils. Ito, kagaya nito, 3-cylinder to. Ignition coil yan, nasa ibabaw, tapos may spark plug sa loob. Okay? So, may mga spark plug na malalalim. Silipin nyo muna bago ninyo tanggalin ang spark plug. Kung may tubig doon, wag nyong luluwagan yung spark plug kasi yung spark plug ang pumipigil para pumasok yung tubig. Ngayon, kapag may tubig doon, tapos binuksan nyo agad yung spark plug, papasok na lalo yan doon sa inyong combustion chamber. Tapos, para masilip nyo naman kung merong tubig sa loob ng combustion chamber, eto. Ako, meron ako nito. Mura lang ito nabili. Endoscope camera ang tawag dito. Kasyang-kasya to sa butas ng spark plug. Ayan, kita nyo, meron siyang ilaw. Dalawang camera niyan, isa rito, isa sa gilid. Tapos, ito yung itsura niyan sa loob. Kaya kapag ipinasok nyo yan sa loob, nakikita yung itsura. Ayan, nakikita. Kung ano nakukuha na ng camera, nakikita rito. So, makikita nyo rito sa screen kung may tubig nga. So, anong gagawin guys kapag may tubig? Ito, meron ako rito vacuum pump na tinatawag. Ginagamit ko to pag nagsasalin ako ng langis sa transmission, sa differential, sa transfer case. Ito yung ginagamit ko. Mura lang yan, bumili na lang kayo niyan online, kaso medyo malaki yung hose. Meron na bibiling hose niyan, adapter, para mas maliit. Yung hose na kakasya rin sa spark plug, mga ganito kaliit na hose. Ito. Ganyang kaliit na hose, kakasya yan sa butas ng spark plug. Pwedeng-pwede yun. Gumamit lang kayo ng adapter, tapos isuksok nyo rito, may papasok nyo doon. Then, bawat pump ninyo, kung may tubig dun sa loob ng combustion chamber, may higop, may papalabas ninyo. Hindi nyo man matanggal ng eksakto lahat ng tubig, at least nabawasan ninyo. At least masipsip ninyo na masipsip. Kung may matira man, kaya nang sunugin yun sa combustion. Hindi kasi kayang sunugin guys kung ang pumasok na tubig yan nasa isang baso. O kaya yung combustion chamber nyo punong-puno ng tubig. Hindi kayang sunugin yun ng makina ninyo. Pero yung papatak-patak na lang na natira, kaya nang sunugin yun. Next thing, sa mga bago pala ako mag-jump, spark plug, linisin nyo na rin ha. Kung medyo murang spark plug, palitan nyo na ng isang set. Paano naman guys kung diesel engine, walang spark plug ang diesel engine? Ang pinakamadaling tanggalin pagdating sa diesel engine, mahirap kasi tanggalin yung fuel injector. So ang sumunod na mas madaling tanggalin is yung glow plug or yung ating heater plug. Yun na lang yung gamitin nyo. Para rin siyang kasintaba ng maninipis na spark plug. So after ninyong magawa lahat ng sinabi ko mga bossing, pwede nyo nang i-attempt na paandarin yung inyong sasakyan. But make sure nyo lang na tuyong-tuyo na siya ha, pati dun sa loob. Kaya after nyo yung hugasan, kung meron kayong blower o kaya yung vacuum, kasi di ba meron namang labasan ng hangin yun, pahanginan nyo o kaya air compressor, pinakamaganda. Patuyuin yung maigi. Tapos, tsaka nyo na siya i-attempt na paandarin. Kapag umandar ang sasakyan, swerte ninyo. Tapos, i-test drive ninyo siguro kahit mga ilang kilometers. Kapag wala na kayo naramdaman na pamamalya or pangit sa andar niya, you are good to go. Since napalitan nyo naman lahat ng fluids. Pero, para makasigurado, since baka nga napasok ng tubig ang inyong makina, mag-change oil ulit kayo after ilang kilometers of driving. So, this time, mapapayo ko gumamit muna kayo ng flushing. Flushing, engine flush, tsaka palit kayo ulit ng engine oil. Just to be safe. Magkano lang ang gagastusin niyo dyan? Kung kaya ninyong na-survive yung sasakyan ninyo, just simply following these simple steps, mas nakamura pa rin yun kaysa nag-total loss ang inyong sasakyan. Okay?